Idineklarang no smoking area ang makasaysayang pinaglabanan shrine, gayon din ang San Juan City Mini Park at El Polvorin Linear Park. Idineklara natin smoke-free ang ating mga parks. Kaya malaking bagay po yan sa ating layunin na mapanatiling isang malusog na komunidad ang ating lungsod. At syempre, alam naman natin po, ang paninigarilyo ay masama sa ating katawan, masama sa ating kalusugan. Ayon pa sa alkalde, inuna nila ang pinaglabanan shrine dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan ng bansa. Ang pinaglabanan shrine po, alam naman natin, hindi lamang yan basta isang park. Yan po ay recognized by the National Historical Commission of the Philippines as one of the very few historical sites in the Philippines. Kaya ganyan po kahalaga ang pinaglabanan shrine. Pinuri naman ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Procopio Lipana ang programa ng pamahalang lungsod ng San Juan. It is the first city to declare all parks smoke-free parks. The first city in Metro Manila na nag-respond sa ating suggestion na to declare all parks na smoke-free. So, kita-kita lang, ginawa yung mayor natin. Hindi lang sapat sa mayor, siya ang presidente ng Metro Manila Council. Nakiisa sa deklarasyon ng iba pang opisyal ng lungsod, partikular na ang mga sangguniang kabataan chairpersons. Pumirma sina Zamora at Lipana at mga kawani ng pamahalang panglungsod sa commitment wall na panatilihing no smoking zone ang mga parke. Nagkaroon din ng walkthrough sa mismong pinaglabanan shrine at mismong si Zamora ang nagtanim ng paalala na ang lugar ay isang malaking no smoking area. Dito, tiniyak ng alkalde na ang lahat ng mga pampublikong lugar sa San Juan City kasama na mga pampublikong gusali, lalo na mga paaralan, ay babantayan ng gusto para mapanatiling smoke-free. Makakaasa po ang bawat isa na dito po sa San Juan ay papanatilihin nga natin smoke-free ang tatlong parks na ito, at hindi lamang ang tatlong parks na ito, ngunit ang ating government facilities, ang ating mga paaralan, lahat po yan, we will make sure na mapanatiling smoke-free. Pinagbilinan din niya mga kawani ng City Environment and Natural Resources Office na magsilbing anti-smoking police. Diin pa niya na walang sisinuhin sa mga huhulihin maging mga opisyal na lungsod kapag naaktuhan sila naninigarilyo o gagamit ng vape sa lahat ng no smoking areas. Pinaalalahanan ko ang ating SENRO, ang ating City Environment and Natural Resources Office, na patuloy lang silang manghuli ng mga lumalabag sa ating ordinansa patungkol po sa paninigarilyo. So kung meron silang mahuli ng mga mamamayan, kahit taga City Hall, kahit opisyal pa yan ng barangay, basta sila po yung naninigarilyo sa mga lugar na bawal manigarilyo, tikitan po nila. Ganyan po tayo kaseryoso sa ating tungkulin na panatilihing smoke-free ang San Juan. At bilang namumuno sa Metro Manila Council, hinikayat ni Zamora mga kapwa-alkalde na magtalaga din ng smoke-free park sa kanilang lungsod o bayan. Hinikayat ko po ang lahat ng kasama kong mayor sa Metro Manila at ganoon din siyempre yung mga mayors po sa buong Pilipinas na tayo po ay magpasa ng mga ordinansa patungkol po sa paninigarilyo. Alam naman ng bawat isa na masama pong paninigarilyo sa ating katawan, at upang mapanatili nating malakas at malusog ang pangangatawan ng ating mga mamamayan, kinakailangan bilang mga leader ay tayo po ay gumawa ng mga hakbang upang mapanatili nga natin smoke-free ang ating mga lungsod. Sa San Juan City, ang mga mahuhuli na lumalabag sa anti-smoking ordinance ay pagmumultahin ng 1,000 piso sa unang huli hanggang 3,000 piso sa ikatlong huli at maaari pa silang makulong, paalala na rin ni Zamora. John Scosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.